Sa mapagpalang umaga, kapatid. Good morning. So, salamat mga kapatid sa pag-intay sa akin. So, medyo nag-improve ng konti. Okay. So, salamat kay Brother Dave. Ano si Brother Dave? So, Brother Dave, thank you. No, grabe, bilis ang Brother Dave. Kanina talaga. Sobrang bilis namin, nag-iba ko na yung buhok ko. Sabi ko, ano ginawa sa buhok ko? So, salamat Brother Dave sa mga kapatid na yun, maaga pa lang. So, hindi ko kasi naabutan yung isang bullet train na supposed to be dapat mga 8:40, andito na ako kanina. But praise God kasi yan, dyan kayo mga kapatid, no? Talaga na sinundo niyo ako, dito niyo. Okay, so praise God. And this morning, muli, nagpapasalamat ako sa Panginoon na dinako niya ako sa lugar nito. So, kailan ba ako doon nagsalita dito? Last. Para kayo na ako nabalik dito. Okay, so but praise God dahil muli ay isang pagkakataon naman para sa akin ang ihayag ang kanyang salita. Although, hindi ko naman talaga porte to, but dito tayo tinawag ng Diyos. So, gawin natin mga kapatid kung anong pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen? So sige, tayo lahat ulit. So, para sa ating declaration, alam ko naman na alam na natin to. So, today I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped for every good work to serve man and to glorify God. Amen. So sige, pwede na tayo magsiupo. And this month, mga kapatid, patuloy natin pag-usapan natin ang bago nating tema, which is intensified fellowship. Okay? So, siya kayo mag-fellowship, di ba? Okay. So, alam ko naman, and I believe, na maraming tayo natutunan last month. Ano yung pinag-aralan natin last month? So, intensified serving. Amen? So, and even sa mga past pa, puro intensified na pinag-uusapan natin. Di ba? So, ang tanong, so, nag-intensify na ba talaga ang puso natin sa Panginoon? Parang dalawa pa lang. Sige, yung iba makakalabas na. Pwede ba makuha yung papel? Kasi hindi naman ang makakate. Sige. Thank you. So, yeah. And this year, so matatapos na ang taon. So, Merry Christmas po. So, tumatanggap po ako ng regalo mga kapatid. So, next month, birthday ko. No? So, sa mga gusto magbigay ng regalo. So, yun. So, 26 na po ako sa birthday ko. Hindi, ano ba? Magte-31 na ako mga kapatid. So, yun. Malapit na ako mawala sa kalendaryo. Parang nagulat pa kayo. Okay. So, pag-usapan natin, intensified fellowship. Matagpuan sa Acts chapter 2. Verse 42, sabi po dito, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer, mga kapatid. So ito po yung that time, nakabasahin natin ang Acts. This is the history of church, mga kapatid. And that time, mga kapatid, nangaral sila Peter. And kung babalikan natin ang previous na yan, mga kapatid, so before that, nangaral sila sa mga tao. So 3,000 ang tumanggap sa ating Panginoon, mga kapatid. But ang pagkaralan natin ngayon, yung mga sumunod yan. From verse 43 hanggang 47, mga kapatid. So, sinama ko po siya. Sige, basahin ko muna lahat. Ulitin ko, Acts chapter 2, verse 42 to 47. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. All the while praising God and enjoying the goodwill of all people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. So, purihin ang Panginoon sa pagbabasa at pagkasulat ng kanyang mga salita. So, sige po, tayo sandaling manalangin.
Kilang Diyos, ang pangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa umagang ito. Pinagkaloob sa amin sa kalakasan, physical, spiritual, sa pagpapala, na minsan hindi naman namin hingi, but still you give to us, Panginoon. Salamat o Diyos for all these things na patuloy pinaparaan sa amin. And this morning, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, ikaw ang patuloy na sumama sa amin, open our hearts and mind and soul, malaya kang mag-usap sa aking mga kapatid, Panginoon. Ikaw ang magsalita sa bulwagan ito sa umagang ito. Naniniwala kami, Panginoon, na i-reveal mo ang iyong mga salita sa umagang ito on how we will walk with you sa pananampalataya na meron kami itago. Wala mo ako sa iyong likuran, tanging ikaw lamang makita ng aking mga kapatid at sa lahat ng sasabihin ko sa umagang ito, tanging ikaw lamang may trust namin, Panginoon. Lord God, wala kami magagawa sa buhay namin kung wala kang pagsama mo ang iyong banal na Spirit, Panginoon. Kaya we need your presence today, Panginoon. We need your Holy Spirit at patuloy namin binabalik pinakamalala sa pulit pagtakil at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. So yan, parang sa likod niyo. Tingnan mo na yung katabi mo. Kumain ka na ba? So this morning, ang tema na binaba sa atin ng ating Panginoon ay be devoted believers in fellowship. Okay? So pag sinabing devoted, so pagbibigay ng oras, pagiging tapat. Okay? Because when we say devoted, it means we're giving something sa isang bagay na minsan hindi tayo sanay. Okay? We sacrifice. Okay? Yung mga bagay, especially pag wala tayo sa Panginoon, may mga bagay na, di ba, nag-a-adjust tayo. Lalo pag may mga bisita, so makisama tayo sa group, so nahiya tayo. Okay? But we're talking about be devoted believers in fellowship. Why? So bakit natin pag-usapan itong believers, mga kapatid? And bakit gusto ko mag-focus sa believers, mga kapatid? Because naalala ko rin last time, when Pastor Jan, nagkaroon kami ng CG, no, sabi niya, ang fellowship, okay, ginagawa ng mga mananampalataya at hindi ng mga mananampalataya. Okay, why? Kasi hindi mo pwedeng sabihin that you have fellowship with something kung wala ka ng mga relasyon sa Diyos. Therefore, para maranasan mo ang fellowship na sinasabi ng ating Panginoon, we need to connect doon sa relasyon natin sa ating Panginoon. Nakuha niyo? So, hindi ka pwedeng makipag-fellowship sa ibang tao kasi ang fellowship, mga kapatid, at yung pag-aralan natin, mga kapatid, sa umaga. Ang fellowship, mga kapatid, itinuturo sa atin yan, hindi lamang para magkaroon tayo ng connection sa bawat isa. But tinuturo ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng connection higit lalo sa Diyos. That's why when we want, or fellowship is the relationship that we have with one another as Christian. At nagbabase itong relasyon natin na ito sa relasyon natin sa ating Panginoon. Okay? Because when we accept Jesus Christ in our lives, tatlong relasyon na babago sa atin, mga kapatid. Una, Jesus became our Savior. Tama? Okay? Pangalawa, God became our Father. And pangatlo, the church became our family. Okay? That's why sinasabing fellowship. Kaya sinasabing fellowship, mga kapatid. Kaya we are so blessed, mga kapatid, because we are belong to this family. Why? Kasi naranasan natin ang pag-iros ng Diyos. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, you are so blessed. You are so blessed, no? We are so blessed. Why? Kasi nandiyan ang mga kapatid natin. Ang gaganda ng mga kapatid natin. Diba? Ang blue eh. Diba? Ang gaganda ng lalaki. Kaya this morning, mga kapatid, tignan natin, pag-usapan man natin, ano ba yung mabibuild, no? Na relasyon when we have fellowship as a believer sa ating Panginoon. Okay? Kasi merong nabibuild yan, merong nabubuo yan. Hindi pwede nag-fellowship lang tayo, nag-enjoy lang tayo. Okay? Kasi baka inisip yung fellowship, yung food fellowship lang. Pero paborito ko yun, yung food fellowship. No, but hindi yun ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. We're talking about kung paano tayo nagkakaroon ng connection sa isa't isa para magkaroon ng connection sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya number one, so ito yun, no? When we devoted as a believer sa fellowship, mga kapatid, sabi doon, it builds friendship. Okay? So, friendship with who? So, kanino ba? So, letter A, friendship with brethren. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Kaibigan mo ba yan? Tanongin mo mga kaibigan mo ba ako? So, baka mamaya. Tumatabi ka dyan, hindi mo makakilala yan. Okay? Acts chapter 2, verse 42. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper.
and to prayer. Okay? When we say devoted, sabi ko kanina, we give such time, effort, energy to fellowship with our brethren. At kung titignan natin, that all these believers, kung titignan nyo, devoted themselves to apostles' teaching. Why? Kasi hindi naman sila basta nakipagkaibigan sa mga apostol, kundi dahil meron silang natututunan sa mga apostol. Okay? Clear tayo dyan? Hindi lang basta gusto nila maging kaibigan. Why? Because devoted themselves sa apostle or apostles teaching. Okay? Meaning, may connection pa rin sa Diyos. Okay? And ang sabi doon, and to fellowship, mga kapatid. Why? Kasi tandaan natin, mga kapatid, the purpose of each other, tayo bawat isa, ang purpose natin. Kaya we need a friendship. Kailangan natin ng fellowship para palakasin natin yung pananampalataya natin sa isa't isa. Ayan ang tungkulin natin sa kapwa natin mananampalataya. Okay? Ayan ang purpose natin kung bakit ginawa yung church ng ating Panginoon dito sa mundo. Kaya nga even, kung basahin natin ang Genesis, di ba? Yung nilikha niya si Adam, anong sabi ng Panginoon? It is not good to a man to be alone. Kaya anong ginawa niya? Binigay niya yung ahas. Binigay niya si Eva. Tama? Di ba? Why? Para may makatulong siya, may makasama siya. And the same thing as sa atin as a church. Kaya tayo tinatawag na church para magkaroon tayo ng tulungan, pagkakaroon ng tulungan sa pananampalataya na meron tayo, palakasin yung pananampalataya natin para sa ating Panginoon. Amen? Kasi minsan ang nangyayari sa atin tayo church, no? Tapos pagkatapos ng church, wala na. Parang wala lang nangyari. Okay? Parang umatid ka lang. No? Gusto mo lang makita ng magandang babae. Gusto mo lang makita ng magandang lalaki. No? Buti na lang, ilan pa kami dito. No? Okay. Okay. Kaya sa atin, mga kapatid, sabi rin ng Panginoon, that's why He built this church dahil ayaw din ng Panginoon na mag-isa. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Diba? Hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Dahil yan, ang purpose natin, mga kapatid, that's why we have a church dito sa mundong ito, mga kapatid. And ano ang isa sa tinuturo sa atin? Okay? So, sabi ko nga kanina, pinapalakas natin ang pananampalataya natin sa bawat isa. And of course, no, the reason kung bakit natin pinapalakas yung bawat isa, because sabi sa Galatians chapter 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those, ano sabi doon? Who belong to the family of believers. So, kanino daw? To all people, especially to those who belong to this family. Okay? Why? Bakit in-specify yung family of believers? Kasi we need to strengthen yung relasyon natin dito sa iglesia na to bago natin dalhin sa labas. Amen? Because we cannot touch the people outside kung tayo mismo sa church ay walang pagkakaisa. Kung hindi tayo nagpapalakasan. Okay? Paano natin madala ang ibang mga kapatid sa labas kung yung mga kapatid natin dito nawawala, hindi natin mapabalik? Amen? Yung mga kapatid natin na nanghihina, hindi mo malang ma-message, sis, kamusta ka na bro, kamusta ka na? So paano pa tayo magdala ng ibang tao sa gawain ng Panginoon kung tayo mismo sa sarili natin o sa atin, sa loob ng iglesia, hindi natin mapalakas ng pananampalataya ng bawat isa? That's why tinuturo sa atin, especially to those who belong to the family of believers. Kasi we need to start here, mga kapatid. Kailangan simulan natin dito yung unity or yung pagkakaisa natin to have a strong faith sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasi tandaan natin ang pagtulong natin sa bawat isa, we're not talking about the material things lamang. Yes, pwede tayong tumulong material things, but higit sa lahat, ang pwede nating may gawang mabuti o magawang mabuti sa mga tao, higit lalo sa mga anak ng ating Panginoon, ay yung ilapit sila lalo higit sa Diyos. That's our purpose. Kaya nga tayo nagdi-discipleship. Okay? Kaya nga tayo may mga evangelism, mga kapatid. Okay? At kung talaga kaibigan mo yan, katabi mo na yan, tingnan mo yung katabi mo, kaibigan mo talaga? Okay? Kung talaga kaibigan mo yan, hindi mo hayaan na mawala yan sa iglesia ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi mo, patuloy ka lang. Patuloy ka lang, mga kapatid.
kapatid. That's why we have a fellowship, because we have the love of God na namumuhay sa atin. Kasi kung tayo lang magmahal, ang hirap magmahal kaya, di ba? Tapos iwan ka lang. Di ba? And the reason, mga kapatid, the purpose kung bakit sinabi to sa Galatians, mga kapatid, especially those who belong to the family, kasi alam naman natin that if we are Christian, no, tayo sumusunod sa ating Panginoon, darating at darating talaga, susubukin tayo ng Diyos. Okay? Meaning, yung katabi mo na yan, darating at darating ang araw na manghihina yan. Why? Kasi masasaktan at masasaktan tayo. Kasi nasa human nature tayo eh. Nasa physical body pa tayo. Darating ang araw, masasaktan yung katabi mo na yan. Darating ang araw, malulungkot yan, manghihina yan, masasaktan yan. Okay? Hindi naman ibig sabihin na tayo umatin lagi ng gawain, is malakas tayo. Amen? Why? Namumuhay pa rin tayo sa katawan na meron tayo. At darating ang araw na manghihina tayo, mga kapatid. That's why sinabi doon na ginawa ang iglesia ito para palakasin natin ang pananampalataya ng bawat isa. Kasi doon tayo kakailanganin ng ating mga kapatid. Kasi kung ikaw mahina, yung mga kapatid mo mahina, sino pa ang magpalakas sa atin? Hindi naman pwedeng bumaba pa ang Diyos para lang palakasin ka. Rapture na yun. Mga kapatid. Yan nga sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near, mga kapatid. Okay? Kaya huwag nating hayaan, mga kapatid, yung mga kapatid natin, kapag nakakaranas sila ng pagsubok, nanghihina sila, hindi nila maramdaman yung presensya natin. That's being part of the church, mga kapatid. That's why we have a fellowship. That's the fellowship, mga kapatid. Na nagkakaroon tayo ng connection sa mga taong mananampalataya na katulad natin. Kasi hindi mo lang basta kapatid yan, kaibigan mo yan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, andito lang ako, kapatid. Diba? Andito lang. Tapos yung sinabihin mo, sabi mo yan, nandiyan na lang ha. Pag ikaw nawala. Okay? Masarap kaya maraming kaibigan. Amen? Diba? Sino maraming kaibigan? Taas ang kamay. Diba? Masarap maging maraming kaibigan. Why? Kasi marami tayong mga utangan. Okay? That's why we want to build a good relationship. One more thing, no, na tinuturo sa atin, we need to get involved with the things in this church, mga kapatid. Kaya tinuturo sa atin yung pag-attend ng church, pag-attend ng mga prayer meeting, pag-attend ng mga CG. Why? Kasi dyan tayo i-build ng church. Dyan tayo i-build up ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Because if you are not fellowshipping with other Christians, paano tayo magkaroon ng relasyon nga naman sa mga kapatid natin? Okay? Yung tipong, di ba, minsan pag after service may lunch fellowship. Okay? It's fellowship. No? Tapos uwi ka agad. No? 30 years ka na dito sa Taiwan, hindi pa kilala yung mga kapatid mo. Di ba? Okay? So, nawa mga kapatid, no? Bago natin palakasin or bago tayo gumawa sa mga bagay na wala dito sa iglesia, simulan natin dito sa loob ng iglesia, mga kapatid. Kilalanan mo yung kapatid mo. Okay? Hindi pwedeng kuliwi lang. Kasi minsan ganyan tayo, that's the nature, mga kapatid. Minsan namimili tayo ng kaibigan. Okay, ito, bongga to. Itong kaibiganin ko to. Ay, ito, medyo ano tayo. Hindi ko ito kaibiganin. Okay, no? Hindi, mga kapatid. Because everyone here, mga kapatid, kailangan kilala natin to. Dapat alam natin yung sitwasyon nila, yung kataliwan nila sa buhay. Why? Kasi gagamitin ka ng Diyos para sa tao na yan. Amen? Amen. No, sino yung kilala na lahat na nandito? Say amen. Okay? So please, mga kapatid, so we need to have a fellowship, no? We need to friendship, no, with our brethren, mga kapatid. Next, friendship, friendship with God. Of course. In Acts 2, verse 42 pa rin, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. Meaning, if you want to build your relationship with God, kailangan mo munang tandaan, una sa lahat, yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Na namatay ang Diyos para mabuhay ka. Na dahil sa pagmamahal niya sa iyo, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak
para maligtas ka. Why? Because that's the true friendship. Na kaya mag-sakripisyo para sa isang kaibigan. In John chapter 15 verse 13, there's no greater love than to lay down one's life for one's friend. Amen? At kung talagang gusto mo maging kaibigan ng Diyos, meaning, you need to sacrifice something din para sa ating Panginoon. And what's that? Our life. We need to surrender also our life sa ating Panginoon. Why? Kasi ayun din naman ang nais ng Diyos para sa atin. Okay? Kasi ang Diyos niya, nagsakripisyo, binigay niya ang sarili niya, ang bugtong na anak para sa atin. So same thing din sa atin. Dahil ang Diyos gusto tayo maging kaibigan eh. Amen? So kung gusto mo maging kaibigan ng Diyos, same thing din sa atin, sacrifice yourself. Commit your life to Him. Okay? Because that's the only way, mga kapatid, para magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon. Because in John chapter 15 verse 14, you are my friends if you do whatever I command you. Okay? Ano ba ang utos ng Diyos? Mahalin natin siya. Di ba? Love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And the second is this, love your neighbor as you love yourself. So, paano natin maging kaibigan ng Diyos kung hindi naman natin siya minamahal? Paano natin maging kaibigan ng Diyos kung hindi naman natin siya minamahal at kung hindi naman natin sinusunod yung mga bagay na sinasabi niya para sa atin, mga kapatid. Because alam niyo, mga kapatid, isa sa mga pwedeng pinakamasarap maging kaibigan ay ang Panginoon. Di ba? Sarap kaya. Tapos, awit ka ng I'm a friend of, alam niyo yan? I'm a friend of God, di ba? Si Israel. Okay, pero hindi po ako yan, mga kapatid. No? Si Israel, di ba? I'm a friend of God. Awitin mo, di ba? That you declare that you are a friend of God. Di ba? Napakasarap kaya. No? Na dinideclare mo sa tao, sa lahat ng tao, na ikaw ay kaibigan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Then the reason kung bakit napakasarap maging kaibigan ng Diyos, because He will always protect you sa lahat ng bagay na pwedeng manakit sa'yo. Psalms 121 verse 7 to 8, the Lord will protect you and keep you safe from all dangers. The Lord will protect you now and always. Paano natin mararanasan yan if we have a connection to Him? Kung meron kang pag-ibig sa Diyos, kung meron kang pagmamahal sa ating Panginoon. Okay? Kaya kung naririnig mo yung bagay na to, yung sinabi ng Diyos that He will protect you, at kung wala ka pang relasyon sa Diyos ngayon, hindi mo pa siya kaibigan, huwag mo nang palagpasin ng pagkakataon na to. This is the right time para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Okay? Para maranasan mo yung kabutihan ng ating Panginoon. Then, ano sabi pa doon? Devoted to prayer, mga kapatid. Okay? So, kung basahin natin, ano sabi doon? The Lord's Supper. Okay? You're announcing, to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer, mga kapatid. Why? Simple lang. No? At tinuturo naman na sa atin ito. Because that's the only way to communicate our God sa panalangin na meron tayo. Bakit? Hindi mo naman pwede maging kaibigan ng Diyos kung wala kang komunikasyon sa Kanya. Amen? Iba naman sa atin, sa mga katabi mo, hindi mo pwede maging kaibigan yan kung wala kang komunikasyon dyan. Hindi mo pwede kaibigan lang yan for the blood. No, kanya, kaibigan ko lang. Tapos na, okay na. Hindi, mga kapatid. Kaya natin naging kaibigan ng isa't isa dahil meron tayong komunikasyon sa isa't isa, mga kapatid. And same thing with God. No? Kung gusto natin na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, we need to activate the communication para sa ating Diyos. And ano yun? Prayer. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na kaibigan mo ang Diyos pero hindi ka naman nakipag-usap sa Kanya. Okay? In Colossians chapter 2 or 4 verse 2, devote yourselves to prayer with an alert mind and thankful heart. Bakit kaya sinabi na alert mind and a thankful heart? Because listen, church, ito ang isang nais ng Diyos. Hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos dahil lang may kailangan tayo sa Kanya. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil lang may gusto tayong hilingin sa Diyos or may gusto tayong ipag-pray sa Diyos. But sabi doon, alert mind, ibig sabihin, we need to think first before we pray to God. Before we talk to God. Na ano yun? With a thankful heart, magpasalamat tayo sa Diyos dahil He is part of our life. Okay? Kasi minsan na nangyayari, yung nag-prayer natin, parang nagiging 911. 911 ba? 119? 919. Ha? Basta mahala na
kayo, gusto na kayo dali ng 119. Okay? Hindi yan na yung pag may kailangan ka, tsaka ka lang tatawag. Tsaka ka lang pag may kailangan sa Diyos, tsaka mo lang kausapin ng Panginoon, no? But sabi doon, with a thankful heart, every day in our lives, nagpapasalamat tayo sa Diyos, Lord, salamat kasi parte ka ng buhay ko. Salamat kasi tinanggap mo o bilang kaibigan mo. Okay? Why? Because when God gave His life, or Jesus gave His life, we are no longer servant. We are no longer slave, mga kapatid. Why? In John chapter 15, verse 15, I no longer call you slaves because a master doesn't confine in his slaves. Now, wala pala dyan. You are my friends since I have told you everything the Father told me. Wala ka dyan? Wala dyan. Okay. John chapter 15, verse 15 yun, mga kapatid. Okay, so hindi ko nalagay. So ulitin ko, kung meron kayong Bible, sabi doon, I no longer call you slaves because the master doesn't confine his slaves. Now, you are my friends since I have told you everything the Father told me, mga kapatid. Kaya napakalaga sa buhay mananampalataya na nagkakaroon tayo ng communication sa Diyos. Kasi yan ang magpapalalim sa atin ng pagkakaibigan natin sa ating Panginoon. Okay? So next, so mabilis lang ito, siguro so start. Okay? Pangalawa, fellowship builds unity. Okay? Pagkakaisa saan? Number 1, by helping others. In Acts 2, verse 44 to 45, and all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possession and shared the money with those in need. Alam niyo, ito yung isang nakakami sa church, mga kapatid, sa iglesia. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Iba-iba tayo ng paniniwala sa buhay. Pero pagdating sa gawain, nagkakaisa tayo. Pansin niyo? Di ba? In our personal matter sa buhay natin, meron talaga tayong sariling decision. No? We can make decisions sa buhay natin. Pero ito nakakamiss, bakit kaya pagdating sa gawain ng Diyos, nagkakaisa tayo? Bakit kaya sa gawain ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Okay. Because of the Holy Spirit. The Holy Spirit that working in us, mga kapatid. In Ephesians chapter 4, verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Okay? Make every effort, meaning we're striving to secure the unity. Why? Hindi naman sinabi ng Diyos na to create the unity, meaning to keep. At pag sinabing keep, meaning from the very beginning, there's already unity. Amen? Why? Because of the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit that dwells in us. Why, mga kapatid? Because the church is not the product of our efforts para magkaroon ng unity. Because of the Holy Spirit, kaya may unity. I guess niyo? Okay? Hindi nagkakaroon ng unity sa isang iglesia dahil lang sa effort natin ba na magkasundo-sundo tayo para magkaisa? No. But because the Holy Spirit that dwells in us, kaya tayo nagkakaroon ng pagkakaisa, mga kapatid. Kasi kung tayo lang ang magdesisyon para sa iglesia, hindi talaga tayo magkakasundo-sundo. Amen? Marami kaya sa church sa Pilipinas, marami nagkakaroon ng denomination, marami nagkakaroon ng division. Why? Kasi mas inuna nila na sundin yung desisyon nila kaysa sa gusto mangyari ng ating Panginoon. So yan, mga kapatid, there's so many division. Mamaya, dadaanan natin yan. No? Shortcut lang ako. Okay? Iba yun sa mga activity natin, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng unity, pansin nyo. Kaya minsan, di ba, kanyari wala. Kahit na mga pwede peligro na, no? Pagtulong natin sa kapwa. Tapos may kailangan ng kapatid. Anong ginagawa natin? I-share together para tulungan si kapatid. Amen? Sa Bible study, lagi namin ginagawa yan. For example, meron namatayan na kapatid. No? Kahit di siya lumalapit sa Bible study, no? Humihingi kami ng tulong sa bawat sa, then we give. Binibigay namin, bibigay kami sa tao. Why? Kasi kailangan natin ng bawat isa para tulungan ang ating mga kapatid. Okay? That's why unity by helping others, mga kapatid. And hindi lang naman nato financially, pinag-usapan natin even sa mga prayer requests. Diba? Sa mga prayer meeting. Pag may mga pinag-pray tayo, pag-pray natin si kapatid, no? We gather, pinag-pray natin sila, we pray for the Israel, we pray. Okay? That's the unity.
No? Isa sa mga bagay yan na pagtulong natin sa ibang tao, na even though hindi naman natin sila kakilala, we pray for them. Why? Because that's the Holy Spirit working in us. Kasi kung ikaw lang, pag-pray mo yung tao, hindi mo kilala, pagkakasayan mo ba ng oras yan? Sige nga. Okay? Pero dahil tinuturuan ka ng Diyos ng pag-ibig niya, gagawin mo ipanalangin yung tao na yan. Okay? Hindi dahil kilala mo yung tao, kundi may pagmamahal ka, nagaling sa Diyos na ibinibigay sa ibang tao. Amen po? Nakatahimik na kayo. Okay? Because that's the purpose of our unity, mga kapatid. Nagamitin tayo bawat isa para makatulong sa iba, higit lalo sa ating kapwa mananampalataya. Okay? Next, sabi doon, unity in what? Unity in worshiping God. Okay? Acts 2:46, they worship together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Ito, way back 2019 mga kapatid. So, ewan ko, na-experience na makating ng concert. Okay? So, parang 2019 nata or 2018 something. So, naka-attend ako ng concert ng Hillsong sa Araneta. So, grabe. Ang sayo pala ng gano'n. No? Naka-attend na kayo? Alam mo, ang Planet Shakers, pumunta ka rin, di ba? Okay? So, when I first time umattend sa concert, grabe. Napakasaya, di ba? Napakasaya, awit ka. And then, that's my first time mga kapatid na umawit sa Panginoon ng almost 1 hour mahigit. Puro awitan lang. Grabe. At alam mo, hindi ako nakaramdam ng pagod. No? Kilabutan ako kasi siguro dahil mga kampa ko sila. Kasi mga ano yun, di ba? No? Grabe mga kapatid, sobrang saya. And hindi lang ako masaya dahil naka-attend ako ng concert ng Hillsong. Aftermath yun eh. Hindi ako magkamali. Kundi masaya ako kasi nakikita ko lahat ng mananampalataya sama-sama kami nagpupuri sa Diyos. Okay? Because that's the unity that we have in worshiping God. Nasama-sama tayo dapat nagpupuri sa ating Panginoon. Kasi maramdaman mo yan mga kapatid. And also experience, may mga churches na kanatunan. Okay? Kasi minsan nagtatry ako ng mga churches na inatunan ko. Maramdaman mo yun eh, pag hindi mo maramdaman ng Holy Spirit ng Panginoon, na parang may kulang sa church na to. Parang may mali, parang may something. Okay? Hindi ko naman sinasabing mali ang mga church. Pero sa akin yun, parang may kulang. So even praise and worship sila, so maramdaman mo yun, okay? Siguro, hindi ko nakikita na meron silang pagkakaisa. Kasi alam niyo mga kapatid, one way na mag-lift up ng fire, ng pananampalataya natin sa ating Panginoon, pag nakikita natin yung mga kapatid natin, na masaya sila naglilingkod si Diyos. Encouragement sa atin yun mga kapatid. Okay? Bakit kaya si sister nakakaawit? Bakit kaya si sister nakakatugtog, nakakakanta? Okay? Bakit kaya siya nakakapalakpak? Bakit kaya ako hindi ko magawa? So pwede palang pumalakpak. Nakuha niyo mga kapatid. Ni-encourage, nagkakaroon tayo ng pagtutulungan mga kapatid. Why? Kasi ang tinuturo sa atin ng Panginoon, lagi magkaroon ng joyful heart sa paglilingkod sa Kanya mga kapatid. Okay? That every time we serve Him, nandun lagi yung kagalakan natin sa puso natin. Na even though pagod tayo sa trabaho, may lahat tayo napapagod sa trabaho. Okay? Lahat tayo may kanya-kanyang agenda sa buhay. But pagdating sa pag-worship natin sa ating Panginoon, kailangan nandun yung iisa nating puso na mayroong kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Hindi pwedeng yung isa lang, no? Kunyari, praise and worship, yung isa lang nagtatatalon dyan, mapagkamalan yun. No? Mapagkamalan yun. Amen? Pero kung lahat tayo, we sing together, we clap our hands, no? We dance, no? Makita natin yung pagkakaisa talaga na masaya tayo naglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid. Kasi tandaan nga natin, kung may kanya-kanya tayong diskarte lagi ng paglilingkod, hindi naman pwede yun. No? May kanya-kanya tayong diskarte ng paglilingkod. Nakatayo lahat, tapos ikaw gusto ko nakaupo lang eh. Kasi ito yung, okay? Connection sa puso natin mga kapatid. Okay? Kaya sabi dito, ito yung pinabanggit ko kanina in 1 Corinthians chapter 1 verse 10. By the authority of our Lord Jesus Christ, I appeal to all of you, my friends, to agree in what you say, that there will be no divisions among you. Be completely united with only one thought and one purpose. The reason kung bakit sinulat ni Paul to sa mga Corinthians, kasi nakita niya there's a problem sa mga Corinthian church, mga kapatid. At nagkakaroon talaga ng division dahil sa kanya-kanya nilang decision sa buhay.
Dahil may mga gusto silang mangyari na yung sarili nila ang sinusunod nila kaysa sa gusto ng Diyos. That's why he written this letter sa mga taga-Corinthians. Dahil gusto niya na magkaroon palagi ng pagkakaisa. Dahil sabi niya, be completely united with only one thought and one purpose. Okay? Why? Because what's our purpose, mga kapatid? Ang purpose natin bilang isang mananampalataya ay papurihan, dakilain, sambahin at salamatan ang Diyos mo sa buhay na meron ka. That's our purpose. Na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Okay? Hindi natin purpose na pumunta tayo dito at ipakita kung ano yung galing na meron tayo. That's not our purpose. Okay? Kasi kung gano'n lang ang mindset mo, wala kang kasama doon, ikaw lang mag-isa doon. That's not unity. That's not fellowship. Okay? Kasi pagmamalaki yan, mga kapatid. Kaya nga sabi din sa Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. At alam niyo, every time na nakikita ng Diyos na tayo nagkakaisa sa pagpupuri sa Kanya, masayang lagi ang Diyos, mga kapatid. Because when worshiping God in unity, we're not talking about only praise and worship. Amen? So, for the clarification, mga kapatid, hindi natin pinag-usapan that in worshiping God, it's talk about praise and worship. No. Every time na pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos, kailangan yan meron tayong laging pagkakaisa. Kailangan meron tayong pagkakasundo-sundo, mga kapatid. Because that's, ayun ang gusto mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Okay? So, matapos na tayo. Okay? Alam ko mali yung oras. Last, sabi doon, fellowship builds God's kingdom. Okay? In Acts chapter 2, verse 47, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people, and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. And that's the result of unity, mga kapatid. Kaya sabi ko rin kanina, basahin yung previous verse, in verse 41 nata, yun, no? 3,000 na tumanggap sa ating Panginoon. Okay? Why? Kasi nakita nila na mayroong pagkakaisa sa loob ng iglesia. Nakita nila that our purpose natin as a church, when we have a fellowship, is nakafocus lamang sa ating Panginoon. Because the result of our unity, no, or our fellowship, mga kapatid, is the relations with one another and with Jesus. And if we have a relationship with Jesus, meaning we are the witness kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Okay? Kaya doon nagkakaroon ng connection sa labas. Ayun na yung pinag-uusapan natin kanina. Na kapag okay na, na-build na natin, na-strengthen na natin yung relasyon natin sa loob ng church, mga kapatid natin, naging kaibigan na natin, ang Panginoon, naging kaibigan na natin. Okay, nagkaroon tayo ng pagkakaisa as a church, nagkaroon tayo ng pagkakaisa to worship God. What is the result? We are witness doon sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Why? Kasi lahat yan nakikita ng mga tao sa paligid natin. Okay? Because we are to love God and to love people. Okay? Na patuloy nating mahalin, no, yung ating Panginoon, yung ating mga kapatid sa pananampalataya at patuloy na palaguin natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kasi alam niyo bakit, mga kapatid? One of the reason, sino yung mga magulang dito? Okay? So may mga magulang ba dito? May mga anak na po kayo, di ba? So of course, magulang, di ba? Hindi pwede ba? Sumagot din sila. Okay? Kapag yung mga anak nyo, okay lang ba sa inyo na yung mga anak nyo ay sumama sa mga tao pwede silang ipahamak? Payag kayo? Okay? Hindi, payag, di ba? Ayaw niyo. At ganun din sa ating Panginoon, mga kapatid. Why? Kasi hindi iaalaw ng Lord na madagdagan tayo sa gawain ito. Alam ng Panginoon na mapapahamak yung taong dadalhin niya dito. Nakuha niyo? Okay? That's why, kung may dadalhin ng Diyos sa atin dito, no? Sabi doon, each day the Lord added to their fellowship. Kung magdadala man ang Panginoon dito ng mga bagong kaluluwa, magdadala ang Panginoon dito dahil alam niya na kapag nagdala siya dito, mapapabuti yung tao na dadalhin niya dito. Yung kaluluwa na dadalhin niya dito. Okay? That's the purpose of God, mga kapatid. Kaya niya inaalaw
na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa ilong na iglesia. Because to build God's kingdom, mga kapatid. Kaya, the reason kung bakit dumarami tayo sa gawain ito, mga kapatid, alam niyo kung bakit. Tingin niyo bakit tayo dumarami? Okay? Because the church that we have is not only in Kaohsiung. Amen? Baka isipin niyo, hindi naman kami nadagdagan sa Kaohsiung. Okay? Ang church ng Panginoon hindi lamang sa Kaohsiung, mga kapatid. Okay? Meron tayo, di ba? Meron tayo sa Korea, meron tayo sa Pilipinas, meron tayo sa Canada, okay, sa Hong Kong, okay, all over the world. Okay? And the reason kung bakit inaalaw ng Panginoon na madagdagan yung kaluluwa niya everyday sa kanyang iglesia, dahil totoo yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Totoo pagmamahal sa inyo. Okay? Tanongin mo, totoo nga ba? Okay? Okay? Totoo yan, mga kapatid. Mga kapatid, because that's the result na patuloy nagpapapagal natin sa ating Panginoon. Okay? Kaya di ba, pag habang lumalalim tayo sa ating Panginoon, ano yung nagiging bunga? Fruit of the Holy Spirit. There's a love, there's a joy, peace, gentleness, forgiveness, etc., etc. Okay? Ayan ang nakikita sa atin. Kaya minsan magugulat ka na lang, di ba? No? Magugulat ka na lang, parang iba na ako ngayon. Parang hindi na ako si Brother Mark. Parang hindi na ako si Sina. Okay? Parang hindi na ako si Brother Melvin. Why? Kasi you allow God sa buhay mo para pagbuhay niya. Ang buhay na meron ka. Okay? Because we cannot be a witness sa mga taong nakapaligid sa atin kung wala naman transformation sa buhay natin. Okay? Tulad ko, di ba? Dati black ang buko, ngayon iba na kulay. Hindi, pero lang. Hindi po yan. Hindi po yung mga kapatid yung sabihin. Okay? Because that's the purpose, mga kapatid, to change our lives para makita ng mga tao na mayroong pagbabago sa buhay natin. Okay? Kasi ang saya kaya doon, no? Lalo na kung alam nila yung history niyo before, no? Kung saan ka nanggaling, tapos makita nila na ganyan ka na ngayon. Diba? That's the encouragement sa mga ibang tao. Pwede naman pala maging masaya kahit hindi umiinom. Pwede naman pala maging masaya kahit hindi nagbibisyo. Pwede naman pala makalimutan ng problema kahit hindi ka naglalasing. Nakuha niyo, mga kapatid. Okay? Kasi tayo patotoong buhay, mga kapatid, sa mga tao kung gaano kabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kasi dalawa lang naman ang pwede gamitin ng Diyos every time na nagkakaroon tayo ng connection sa Kanya. Or every time na nagpag-usap tayo sa Kanya. Okay? Dalawa lang ang ginagamit niya. It's either the Word of God o yung katabi mo. O yung kapatid natin sa isa't isa. Diyan lagi sumasagot ng Diyos, mga kapatid. Okay? Kaya naalala ko nga last time din, no, nagkaroon ng Bible study sa Taichung. Pero isang kapatid doon, nag-testimony siya. So, sabi niya, testimony niya. So, there's so many disappointments sa buhay niya. Grabe. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. Daming disappointments sa buhay niya. Pero alam mo, sabi niya, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binago siya ng Panginoon. Kasi kung di siya binago ng Panginoon, pwede siya makagawa ng maraming pagkakasala dahil sa disappointment niya. Pero sabi niya, I'm so thankful sa Panginoon kasi tinuruan niya ako kung paano magpatawad. Imagine. Okay? Kasi hindi naman natin masabi, mga kapatid, no? Na mabago natin yung sarili natin nung tayo lang. No? We cannot change our life na tayo lang. We need God sa buhay natin. Okay? At huwag mong hintayin, no? Huwag mo nang hintayin na parang kailan kaya ako pwede magbago? Okay? Walang ano yan, walang oras yan, walang panahon yan. No? Hayaan mo ang Diyos ang magdesisyon kung kailan kanya mababuhay. It takes time, mga kapatid. Okay? Amen po ba? Amen. Parang nanantok na kayo, okay? Kasi tandaan niyo ito, mga kapatid, kung walang nagbabago sa buhay mo, sa tagal-tagal mo nang naglilingkod sa Diyos at walang nagbabago sa buhay mo, maybe there's something a problem. Or baka naman, hanggang ngayon, hindi mo inaalaw ang Diyos na pumasok sa buhay mo. Kasi napaka-imposible sa isang mananampalataya na pinapasok mo ang Diyos sa buhay mo na walang nababago sa buhay mo. Amen? Okay? Because if you are allow God, there's changes yan, mga kapatid. Okay? Minsan nga, hindi mo na makita, di ba? Makita na lang ng kapatid mo. Diba? Eh,
Sister, paano pumayat ka? Hindi po yan lang, hindi po sa katawan. Okay? No, makikita yan mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo lagi sa Diyos kung nakikita natin, Lord, salamat. No? Kasi ito na yung ako ngayon. Salamat kasi dahil sa iyo, mas nakilala ko sa sarili ko. Okay? Salamat dahil sa iyo, nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Salamat kasi dahil sa iyo, nagkaroon ako ng bagong pamilya. Okay? Lahat dyan mga kapatid, lahat ng bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon, lahat yan nakikita ng mga tao sa paligid natin. Okay? Kaya, always allow God, mga kapatid, na baguhin niya yung buhay na meron tayo. Because that's our testimony na dadalhin natin. No? Hindi lamang sa ngayon, kundi even sa generation by generation. Kaya dadalhin natin mga kapatid. Okay? Kasi tandaan nito mga kapatid, kung hihinto lang sa atin ang fellowship, kung hindi magdagdagan Diyos ng mga kaluluwa sa gawain niya, paano naman susunod pa? Mga kapatid, nakuha niyo? For example na dito sa kausyong, no? Hindi lahat ng, may mga siguro iba, may mga mapiyar dito, pero hindi lahat mapiyar. Okay? So paano kung isa ka lang mapiyar, tapos lahat uuwi? Tapos walang dinadagdagan Diyos. Sa tingin niyo, magkukontinue ang fellowship ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon. No? That's why napakahalagang bagay, napakalaking bagay mga kapatid, that we have a fellowship sa buhay ng bawat sa atin. Kakaroon tayo ng pagkakaisa, na makita sa atin that we are the witness of God sa buhay natin mga kapatid. Amen? At siyempre, ang pinaki doon, so ito na, sa aking pagtatapos, 1 John chapter 4, verse 21. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is A liar. a liar. Ito yung mahirap mo. Sinungaling ba yan? Hindi, siyempre. Or if we don't love people, we can see how can we love God whom we cannot see. And He has given us His command, those who love God must also love their fellow believers. Okay? That's the key mga kapatid. Pag-ibig. Why? Hindi mo pwedeng sabihin, napakalinaw ng sinabi, hindi mo pwedeng sabihin na mahal kita kapatid. No? Mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang iyong kapatid. Amen? Why? Kasi yung kapatid mo, nakikita mo eh. Ang Diyos pa kaya, hindi mo nakikita, mamahalin mo. Okay? Kaya sabi doon, kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos pero hindi mo minamahal ang mga kapatid mo. Sabihin, ikaw ay, ang sabi doon? Sinungaling mga kapatid. Because that's the key para magkaroon tayo ng intimate relationship sa isa't isa. To have a fellowship. Hindi lamang sa church na meron tayo, but also with God. The love that we have. Okay? Because the more we show our love sa ating mga kapatid, to our brothers and sisters, the more mas pinapatunayan natin at mas pinapakita natin na totoo mahal natin ng Diyos. Okay? Because we want to intensify our fellowship, meaning we're not only loving God, kundi mamahalin din natin yung mga tao minamahal ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Father God, for this wonderful message na ibinigay mo sa amin. Thank you for this fellowship, Panginoon, for this church that you will allow us na pumasok sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil alam namin that you are the reason at ginagamit mo yung mga kapatid namin sa buhay na bawat sa to transform our lives, to change our lives, Father God, para sa ikaw glory mo lamang sa katuturihan ng iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, that truly alam namin na yung magagamit namin sa paglakad namin sa iyo, Panginoon. How we will strengthen our unity, our fellowship dito sa isang iglesia, Panginoon. Dahil gusto mo, Panginoon, na every time we worship you, na gusto mo na tuwing nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat kami sa iyo, nandun lagi yung isang puso namin, isang pag-iisip, Panginoon, na nandun yung kagalakan namin, na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil gusto mo, Panginoon, that everyday sa buhay namin, everyday sa iyong gawain, that nag-multiply ang iyong mga anak, Panginoon, dahil totoo ang iyong iglesia sa gawain ito. Kaya salamat o Diyos sa mga kapatid ko na patuloy na nagkakaisa, patuloy na nagkakaroon ng pag-ibig sa bawat isa, patuloy na nagkakaroon ng pagmamahalan, ng kagalakan. We pray na patuloy mo pa pag-imitin, pag-alawin, Panginoon, the love that we have, the fire that we have, Panginoon,
the joy that we have sa puso namin, Panginoon, mga sa ganun, that's everyday, Panginoon, nagkakaroon kami ng fellowship, nagkakasama kami, Panginoon. Nandun palagi yung pagkakaisa namin, nagkakaroon kami ng tulungan ng Panginoon to strengthen our faith. At higit sa lahat, nagtutulungan kami para mas mapalapit sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, ayaw namin, Panginoon, na masayang yung pananampalataya na sinimulan namin sa iyo. Higit lalo yung mga kapatid namin na kasama namin ngayon, Panginoon. Dahil gusto namin na habang nagpapatuloy kami, ganoon din ang pagpapatuloy na gagawin nila, Panginoon, dahil mahal namin sila. Kaya turuan mo kami palagi, Panginoon, kung how we will help each other para palakasin yung pananampalataya para sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga bagay na patuloy mo pinaparaan sa amin. Truly that you are a great God in our lives. Thank you for the love. Thank you for the joy. Thank you for the forgiveness and all the things na patuloy pinaparaan sa amin. Dahil, Lord, Panginoon, hindi namin magagawa ang mga bagay na lahat ng bagay na ito, kundi dahil sa iyo. Kaya salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pasasalamatan, patuloy ka namin tutuyan. At kailanman, Panginoon, hindi kami magsasawa kung bigyan ng pasasalamat sa iyo. Dahil kailanman, Panginoon, hindi ka nagsawa mahalin kami. Kailanman hindi ka nagsawa patawarin kami kung nawain kami sa lahat ng bagay. Thank you, Father, God, for all the love that you give it to us, Panginoon. Panginoon, tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pagtakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus, mula pangalan ng Diyos. Sabi na. Amen. Yan. And today is our first Sunday of the month, so we have communion. Sibo, tayo magsitayo. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's partake of it. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Let's take a drink. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Let us pray.
Yes, Lord God, muli, Panginoon, kami nagpapasalamat for the life that you gave to us, Panginoon. Salamat muli, O Diyos, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin that you are the reason kung bakit kami nagpapatuloy sa buhay na meron kami. At habang buhay namin, Panginoon, dadalhin yung ginawa mo para sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo that every day in our lives, Panginoon, patuloy namin may balik yung ginawa mo para sa amin, Panginoon. That is, that we commit our life to you, Panginoon, na habang nabubuhay kami, paglilingkuran ka namin, sasalamatan ka namin sa buhay na ibinigay mo para sa amin. Salamat, O Diyos, Panginoon, that you sacrifice yourself for us, Panginoon. That you cleanse our sins with your blood, Panginoon. And we pray na sa habang paglakad namin sa iyo, Panginoon, at doon daladala namin, Panginoon, yung ginawa mo para sa amin. Sa ganoon, hindi namin makalimutan, Panginoon, kung bakit kami narito sa mundo. That our purpose, Panginoon, to serve you, and to witness, Panginoon, yung kabutihan, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Thank you, Panginoon, sa sakripisyo na ginawa mo para sa amin. I pray, Lord, na sa bawat buhay na meron kami, patuloy namin lagay sa puso namin, Panginoon, kung gaano kalaki, kalawak yung pag-ibig mo para sa amin. That you give yourself, Panginoon. That you give your Son for us, Father God. Purihin ka, sabayin ka, nakilahin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Panginoon sa mga ganito. Tayo po ay dumain na sa ating pagbibigay ng kahit sinang praise the Lord. Tayo pakibukas sa 2 Corinthians 8:12-14. Sinasabi dito, whatever you give, whatever you give is acceptable. You give it eagerly and give according to what you have. Na, tapos, bigla na namang gawin sa akin. Sige, madami po. Iba kasi dito. 2 Corinthians 8:12, for if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. For I did not mean that others should be ease any burden, that is a matter of fairness. For your abundance at the present time should supply their needs, so that their abundance may supply your need, that there may be fairness. Di ba, yung time kasi na nakaranas ng Resident Church, ng paghihirap, yung mga tao ron, yung meron, nagbibigay ka. Na willing na nagbigay, tapos yung wala, nagbibigay pa rin according doon sa gusto ng puso nila kung paano nagbigay. Hindi sila madamot. As sa atin ngayon, as a church na, di ba tayo, sinasabi nga kanina na, as a church, di ba, we are united, di ba, with the Holy Spirit. Nagpapalakasan tayo para yung ating pananampalataya sa Panginoon, na magiging influence kahit kung paano ka mamuhay, di ba, kung paano ka mamuhay bilang Kristyano. As in terms of giving, di ba, na dito, di ba, as a church, na kung meron, basta sabi na kanina libro na, even naman sa atin, di ba, na pag may nangangailangan ng tulong, physically, di ba, physically, emotion man yan, di ba nakakatuwa sa bilang tayo ng mga anak ng Lord na nagbibigay tayo ng something, nagbibigay tayo na hindi naman specific na pag nangangailangan sa ganito, bigyan mo ng ganitong amount. Kung ano yung kaya mong ibigay, kasi natuturuan tayong magbigay dahil Kristiyano na tayo, dahil meron tayong Diyos, di ba? Na hindi ka rin naging Christian para lang mangutang din ba sa church na yung iba na nagkakaroon iba ng ay
pupunta ako dyan kasi meron benefits. Kung pahiraman ko yung mga yan, hindi naman sa ganun, di ba? Although meron tayong nababalitaan na ganun nangyayari na nangihiram, ng ano, pero kung totoo ka talaga Kristyano, hindi ka mamumutang. Dahil kung totoo kang Kristyano, ikaw yung magbibigay kasi na-bless ka. Hindi yung motivation mo na nagbibigay ka dahil gusto ng blessing. Yung motivation mo, nagbibigay ka dahil blessed ka, di ba? Di ba ang sarap sa feeling na magbigay ka dahil sobra yung blessing mo. Hindi yung magbibigay ako dahil gusto ko ng ganito, di ba? Pangit sa Christian, dapat sa Christian hindi na tayo ganun. Dapat yung mindset natin, nagbibigay ka dahil blessed ka. Di ba? Ganun lang dapat mga kapatid. Dahil wala naman mga bagay dito, first time mga Christian. Kung ano yung motivation mo sa pagbibigay? Laging improve ka na ba o ano pa rin? Yung parang ayaw pa rin magbigay, ibuka mo na yung mga palad ng mga kapatid. Kasi yung kung anong meron tayo, hindi talaga galing sa atin yun. Di ba? Ano lang tayo ng tagapamahala. Biruin mo, 10% lang talaga, ay nandun tayo. Welcome kay Johnson Binanera. Welcome sa aming gawain. Ang pag-ibigay po kasi ng tithes and offering, hindi po ito sa tinita niya. Yung kung ano yung nasa puso mo. Hindi yung bigyan ka ng sobre, ay nag-aaral namin sila ng nangihingi sila ng pera. Mayaman po ang church, mayaman po ang Lord namin. Ginagamit po yung tithes and offering para dito sa dito sa church, di ba bayad kayo ng renta, di ba? Ginagamit para makapag-reach out sa mga gawain dito sa church. And sinasabi nga na pag Kristiyano ka na, pag totoo kang believers, di ba? Yung sasabi ko kanina na nagbibigay ka dahil bless ka, hindi dahil kailangan mo ganito. Hindi kayo bless mo ganito yung mindset mo mga kapatid. Dapat habang tumatagal tayo, di ba sabi nga kanina sa salita ni Bro na hindi naman di ba yung isahan na nagbago ka na. Every day is a journey bilang Kristiyano, di ba na unti-unti, hindi agad-agad na, nagbago ka na, grabe ka na magbigay. Kasi hindi din tinonor ni Lord na nagbigay ka dahil gusto mo lang makita nila, giver ko. Tapos yung pala, iba yung desire ng puso mo, kaya ka nagbibigay, di ba? Kaya mga kapatid, nawa na bilang Kristyano, bilang mananampalataya ng Panginoon, nawa na yung pagbibigay natin nagmumula sa puso. Kung paano nagbigay si Lord sa atin di ba binigay niya yung Jesus Christ para iligtas tayo. Binigyan tayo ng love. Binigyan tayo ng marami. Nawa na maipasa natin yun sa iba. Especially, di ba dito di ba sabi na hindi ka makapag-fellowship sa labas, kung hindi tayo buo, di ba dito sa London Church. Especially na, di ba marami tayong mas marami tayong oras, di ba sa labas, sa mga ka-workmate natin na ipakita natin na iba yung Kristiyano, iba tayo, may Diyos tayo, iba tayo mamuhay dito sa mundo nito na kaya natin magbigay na hindi natin, na walang inaantay na kapalit dahil meron tayong Diyos. Tawa na maging good example tayo, maging giver tayo, maging tayo. Hindi lagi nakasarado yung mga palad. Sa pagbibigay, hindi lang sa pera, kundi sa time, sa talent na kailangan talaga dahil para mag-grow tayo. Hindi naman para mag-grow tayo bilang Christian. Hindi po mga kapatid, padalangin natin ating tithes and offering. Yes, sarili Lord God, ang namin Diyos sa makapagyarihan sa lahat. Maraming pasalamat Panginoon sa umaga ito, Lord God, na dinakong po Panginoon ng mga kapatiran po ng Lord God, sa bahay mo ng bahan, Lord God, para makinig Panginoon sa iyong mga salita, Lord God. And I pray, Lord God, na nawa na sa binigay mong salita sa umaga ito, Lord God, na manatiling sa kanilang mga puso, Lord God, na marimayin sa kanilang Panginoon, kung sino ka sa buhay namin, Panginoon, na ikaw yung kaibigan namin, ikaw yung Diyos namin, na ikaw yung Savior namin, Lord God, na nawa. Panghahawakan namin hanggang dulo, Lord God, na hindi kami titigil, Panginoon, na maglingkod sa inyo, Lord God. And I pray, Lord God, na nawa,
na sa bawat isa yung sa church nito, Lord God, na makitaan sa buhay namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na pinaglilingkuran, yung Diyos na buhay, Diyos na makita ng